Naitaboy na raw ng mga sundalo ang BIFF sa Pigkawayan. Pero bago umalis, pinagsisira muna ng mga bandido ang mga gamit sa eskwelahang kinubkob nila. Pati na rin ang isang chapel. Live mula sa Pigkawayan sa Cotabato may report si Cesar Apolinario. Cesar? Jessica, matapos nga ang pag-atake ng teroristang grupong BIFF dyan sa barangay Malagakit sa bayan ng Pigkawayan sa North Cotabato ay iginit ng mga otoridad na naitaboy na nila ang teroristang grupo. Pero hanggang sa ngayon, Jessica, ay hindi pa rin kampante ang mga residente, mangilan-ngilan na nga lang ang nagsibalikan sa kanilang mga tahanan. Itinaas ng watawat ng Pilipinas sa Malagakit Elementary School sa Pigkawayan, North Cotabato ngayong araw matapos itong salakayin ng mga miyembro ng BIFF o Bangsamoro Islamic Freedom Fighters kahapon. Hudyat ito na ligtas na raw ang lugar. Napakawalan na rin ang 31 sibilyang binihag ng grupo. Nagkalat ang mga sundalo para magbantay. Pero ang paaralan, di nakaligtas sa pambabalahura ng BIFF. Nasira ang mga gamit. Isinulat sa mga dingding ng gusali ang pangungutya sa mga sundalo. Nagkalat din ang mga sinunog na poster ni Pangulong Duterte. May mensahe pa sila ng pananakot para sa Pangulo. Sa loob ng compound itong eskwelahan ay kapansin-pansin ang mga poster na may imahe ni Pangulong Duterte. Kabilang itong poster na ito na hiniwa, no, sa gitna. At sa loob naman ng mga classroom, kapansin-pansin din na sira yung mga pintuan. Dahil ito, sinira nila yung frame para makapasok sila dahil nakalak ito eh. At dito naman sa loob, kitang-kita na nakahalat yung mga gamit, sira yung mga bangko. At ito yung nakatawag ng pansin sa akin, itong bandila ng Pilipinas na pinasa nila at minansyahan. Hindi lang ang eskwelahan ang pinagdiskitahan ng BIFF, pati ang chapel sa lugar, pinagdiskitahan din. Ang mga krus at imahe ng mga santo, pinagpuputol at pinagbabasag ng grupo. Sa tala ng Cotabato Police at ng Philippine Army, 8 ang patay sa paglusob ng BIFF sa Pigkawayan kahapon. 6 sa kanila ang mula sa bandidong grupo, 1 mula sa CAFGU at 1 sibilyan. Pero wala pang aktual na body count. Sa 10 naitalang sugatan, 2 ang CAFGU. Ang mga natitira ay mula sa hanay ng BIFF. May mga NGO o non-governmental organization ang tumutulong sa mga residente. Pero kahit ligtas na, takot pa rin daw silang bumalik sa kani-kanilang mga bahay. Todo bantay naman ang mga otoridad dahil di pa nila matiyak kung tuluyan ang nakalayo ang mga bandido. Sa kabila niya na Jessica, no, dito sa Cotabato, Davao Road, National Road dito, no? Mahigpit ang pinatutupad na seguridad. May mga nagbabantay ng mga pulis at mga sundalo at lahat ng mga dumaraan dito sa mismong checkpoint ay pinabababa yung mga motorista pati ang kanilang mga pasahero. Although Jessica, malaking tulong, no, na mula ng ibaba ang martial law dito sa Mindanao ay at 10 p.m. Jessica ay may curfew na. Ibig sabihin, bawal na yung mga tao na nasa labas ang kanilang mga tahanan. So, misto lang ghost town ang karamihan sa mga bayan dito dahil pinahihigpitan sila at hindi pinapalabas ng bahay at 10 p.m. Jessica. Alam ko yung mga eskwelahan na Cesar, nung nagkaroon ng kaguluhan dyan, agad din na sinuspinde. May balita na ba kung kailan magre-resume ang klase para sa mga bata? Yung pag-resume ng klase, hinihintay pa nila yung pagsasabi, no, ng DepEd at ng mismo mga otoridad dahil hinihintay pa nila yung Idil-Fitir, no? Dahil may balita tayo, sinabi mismo ng mga otoridad dito na may banta pa rin ng BIFF hanggang Ramadan, ano? At pagkatapos nga nito yung Idil-Fitir. So hihintay muna nila yan pag naghumupa na yung sitwasyon at pag naging safe na talaga at wala nang banta ng terorismo ay ibabalik na, ano, makakapasok
makapasok na ang mga estudyante. Pero sa ngayon ay makinig daw muna sa mga sinasabi ng mga otoridad, lalo na yung malapit dyan sa lugar kung saan nangyari yung pagsalakay ng BIFF. At tinitiyak daw ng mga otoridad dito, ng militar at ng mga sundalo mismo at ng mga pulis na babantayan ang lahat ng lugar, partikular yung mga may threat pa hanggang sa mga oras na ito, Jessica. Sabi ng militar, Cesar, no, wala na yung mga BIFF. Safe ba ang pakiramdam ng mga residente dyan? Jessica, yung sa pakiramdam, sa totoo lang, may mga nakakausap tayo sa evacuation center. Nakausap ko rin yung ibang mga residente na bumalik na sa kanilang tahanan. May pangamba pa rin, Jessica, kasi alam mo, papaliwanag ko lang yung pagitan kasi ng mga kalaban ng gobyerno at ng mga sundalo. No? Yung Ligwasan Marsh, I know, narinig mo na rin yan, 1 kilometer stretch yung lapad niyan, Jessica. At pwede mo lakarin kasi yung marsh ay ano lang yan parang mga tubig-tubig lang yan na pwedeng madaanan ng mga tao. May mga malalalim na part, may mga mabababaw. At yung Ligwasan Marsh mismo, pwedeng kahit, kumbaga isang kalye lang ang pagitan, mararating mo na yung lugar ng Maguindanao kung saan nandun yung mga miyembro ng BIFF na sumalakay. At mismo mga residente rin ang nagsasabi, lalo na yung mga malapit dyan sa Ligwasan Marsh, natatanaw raw nila yung mga kalaban ng gobyerno, ito nga yung BIFF. At sa gabi naman ay naririnig pa rin nila yung mga paggalaw at talagang yun ang kinakatakot ng mga residente, lalo na yung nasa malapit sa Ligwasan Marsh. So ito namang ating gobyerno, no, patuloy na nagbabantay dyan sa boundary na yan at may mga nakapwesto na dyan ng mga sundalo. Gaya nga ng sinabi ko kanina, hintayin nila yung Ramadan at ang Eid al-Fitr at pahuhupain muna ang sitwasyon. Pag nung balik na yung katahimikan, yung takot na wala na sa puso ng mga residente, ay tsaka na siguro mababalik yung kumbaga normalcy sa lugar. Pero sa ngayon, Jessica, kailangan ng iba yung ingat ang sinasabi ng mga otoridad sa mga residente, Jessica. Maraming salamat sa iyo, Cesar Apolinario.